Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa gabi ito ay makikita sa Unang Hari, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 5. Ito po ang nakasaad. Nang panahong iyon, nagkasakit ang anak na lalaki ni Jeroboam na si Abijah. Kaya sinabi ni Jeroboam sa asawa niya, pumunta ka sa Shilo, magbalat kayo ka para walang makakilala sa iyo na asawa kita. Naroon si Ahiya, ang propeta na nagsabi sa akin na magiging hari ako ng Israel. Pumunta ka sa kanya at magdala ng mga regalo na 10 tinapay, mga pagkain at isang garapong pulot dahil sasabihin niya sa iyo kung ano ang nangyari sa anak natin. Kaya pumunta ang asawa ni Jeroboam sa bahay ni Ahiya sa Shilo. Matanda na si Ahiya at hindi na makakita, pero sinabi ng Panginoon kay Ahiya, papunta rito ang asawa ni Jeroboam na nagbabalat kayo para hindi makilala. Magtatanong siya sa iyo tungkol sa anak niyang may sakit at sagutin mo siya ng sasabihin ko sa iyo. Nang marinig ni Ahiya na papasok sa pintuan, sinabi ni Ahiya, halika, pumasok ka. Alam kong asawa ka ni Jeroboam, bakit ka nagbalat kayo? May masamang balita ako sa iyo. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ihahayag ngayong gabi ay mababasa sa unang mga hari, chapter 14, verses 6 to 9. Subalit nang marinig ni Ahiyas na nasa may pintuan na ang babae, sinabi niya, tuloy kayo, asawa ni Jeroboam, bakit pa kayo nagkukunwari? Mayroon akong masamang balita para sa inyo. Bumalik kayo kay Jeroboam at sabihin ninyo, ito ang pinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinili kita mula sa mga sambahayanan at ginawang pinuno ng aking bayang Israel. Inalis ko sa sambahayan ni David ang malaking bahagi ng kaharian at binigay sa iyo. Ngunit hindi ka tumulad kay David na aking lingkod. Tinipad niya ang lahat kong iniutos, sinunod niya ako ng buong puso at wala siyang ginawa kundi ang kalugod-lugod sa aking paningin. Higit ang ginawa mong kasamaan kaysa ginawa ng lahat ng mga nauna sa iyo. Tinalikuran mo ako at ginalit. Nagpagawa ka ng sarili mong mga Diyos, mga imaheng yari sa tinino ng metal. Yun lamang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Unang Hari, chapter 14, verses 10 to 13. Dahil dito, padadalhan ko ng kapahamakan ang sambahayan mo. Papatayin ko ang lahat ng lalaki, alipin man o hindi. Mawasakin ko ng lubusan ang sambahayan mo tulad ng dumi na sinunog at walang natira. Ang mga miyembro ng sambahayan mo na mamamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso, at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon. Mangyayari ito dahil ako ang Panginoon ang nagsabi nito. Pagkatapos, sinabi ni Ahiya sa asawa ni Jeroboam, umuwi ka na sa inyo. Pagdating mo sa inyong lungsod, mamatay ang iyong anak. Ipagluluksa siya ng buong Israel at ililibing. Siya lang sa sambahayan ni Jeroboam ang maililibing ng maayos. Dahil siya lang sa sambahayan ni Jeroboam ang kinalugdan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Book of 1 King chapter 14, verse 14 to 17. Sa panahong ito, maglalagay ang Panginoon ng hari sa Israel na siyang gigiba sa sambahayan ni Jeroboam. Parurusahan ng Panginoon ang Israel hanggang sa manginig ito tulad ng talahib na humahapay-hapay sa agos ng tubig. Aalisin niya sila sa magandang lupain ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno at pangangalatin sila sa unahan ng ilog ng Euphrates dahil ginalit nila siya nang gumawa sila ng mga posting simbolo ng diyosang si Asherah. Pababayaan niya sila dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Pagkatapos, umuwi ang asawa ni Jeroboam sa Tirsa. Pagdating niya sa pintuan ng bahay nila, namatay agad ang kanyang anak. Amen. God bless po.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa ating daily devotion ay makikita sa Unang Hari, Kapitulo 14, versikulo 18 hanggang 21. Ito po ay kay Mera. Ito po ang sinasabi. Ipinagluksa ng buong Israel ang kanyang anak at inilibing nila ito. Ayon nga sa sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang lingkod na si Propeta Ahiya, ay iba pang salaysay tungkol sa paghari ni Jeroboam, pati ng kanyang pagkipaglaban ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Naghari si Jeroboam sa Israel sa loob ng 22 taon. Nang namatay siya, ang anak niya si Nadab ang pumalit sa kanya bilang hari. Si Rehoboam, anak ni Solomon, ang hari sa Juda. 41 taong gulang siya nang magiging hari. Naghari siya sa loob ng 17 taon sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel, kung saan pararangalan siya ng ina ni Jeroboam ay si Naama na taga-Amon. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Good morning! Blessed Monday po. Ang aking Bible verse for today is from 1 Kings chapter 14, verses 22 to 26. Sabi dito ang paghahari ni Rehoboam, no? Verse 22. Gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang sambayanan ng Juda, at higit na masama ang kanilang ginawa kaysa kanilang mga ninuno, dahil dito'y nagalit sa kanila si Yahweh. Nagtayo sila ng mga sambahan, mga haliging bato, at mga larawan ni Asherah sa ibabaw ng bawat burol at sa lilim ng bawat mayabong na punong kahoy. Ang pinakamasama pa nito, may mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba. Ginawa ng mga taga-Juda ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh mula sa lupain noong pumasok doon ang mga Israelita. Nang 5 taon ng paghahari ni Rehoboam, sinalakay ni Shishak na hari ng Ehipto ang lungsod ng Jerusalem. Kinuha niya ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari. Sinamsam niyang lahat, pati ang mga gintong kalasag na ipinagawa ni Solomon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan, dito pinapaalala ng mga Bible verse na to na ayaw ng God na may iba tayong Diyos-Diyosan na ipapalit sa Kanya. Ang lahat ng ito ay si Yahweh lang ang lahat ng gumawa. No, yung Diyos natin ang lumikha ng langit at lupa. So wala ka ng ibang tatawagin pa or sasambahan or jojosen, no? Ayaw ng Diyos yan. At nabanggit sa verse 24, no, na pinakamasama pa na ginawa nila yung mga lalaki at babae ay nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba, no? Kasama yun sa pagsamba nila kay Asherah na sinasabing God of fertility, ganyan, no? Kasi yung mga panahon nga nila na yun, gustong-gusto nilang magkaanak, no? Kasi para sa kanila biyaya ng Diyos yun, no? Kayamanan, 'di ba, na maituturing. Pero sa maling paraan, sa maling Diyosan sila tumatawag, no? Para biyayaan sila ng anak. At sinasabi dito na 'di ba, yung nung niligtas ng Diyos yung mga Israelite sa pagkakaalipin sa Ehipto, kung saan sila dinala, doon sa bayan na ang mga tao na nandoon ay ganun ang ginagawa, no? Kaya nilagay sila ni Yahweh doon at pinalayas yung mga taong nandoon sa lugar na yun. Yan, yun ang sinabi, ginawa ng mga taga-Juda ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh mula sa lupain noong pumasok doon ang mga Israelita. 'Di ba? Yun ang dahilan kung bakit
pinalitan or pinaalis yung mga tao na nandoon. Pero ganun din ang ginawa nila ngayon. Kaya talagang nasuklam ang Diyos at sinabi pa na mas higit pa sa ginawa ng mga ninuno nila yung ginawa nila ngayon. Ayan, nawa ay gabayan po tayo ng Panginoon na maging malakas tayo o kaya maging matatag tayo sa paglaban sa mga tukso, no? At hindi natin magawa yung mga katulad ng ganito na mga kasuklam-suklam daw sa ating Panginoon. At walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang pangalang Jesus. 'Di ba? Ang Diyos na nagbuwis ng kanyang buhay sa krus, no, upang tayo ay iligtas at tubusin ang ating mga kasalanan. Yun lamang po. God bless us. Narito po muli tayo, no, upang magpatuloy sa ating ginagawa na pagbabasa ng Biblia, no, isang chapter sa bawat araw. At tayo po ay nasa 1 Kings na, no, chapter 14. So sabi po dito, pinalitan ni Rehoboam ang mga iyon ng mga kalasag na tanso at inilagay sa pag-iingat ng mga pinuno ng bantay sa hari na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. Tuwing pupunta ang hari sa templo ni Yahweh, dala ng mga bantay ang mga kalasag niyon. Pagkatapos, ibinabalik ang mga kalasag sa impilan ng mga bantay. So, dito po natin makikita, no, yung kalasag na gawa sa ginto, no, ay napalitan po ito ng tanso nung salakay ng hari ng Ehipto, yung lungsod ng Jerusalem, no. So, bakit nga ba nangyari ito doon sa buhay ni Rehoboam, no? At bakit siya nilusob ng hari ng Ehipto? Dito po natin makikita na dahil si Rehoboam ay hindi naging hindi naging kalugod-lugod sa ating Panginoon, no? Ang Diyos na may likha ng lahat, ang Diyos na may control sa lahat ng bagay, at ang Diyos na pwedeng magkaloob ng proteksyon, no, para ingatan yung mga kayamanan na minana niya sa kanyang amang si Solomon. Hindi po naging kalugod-lugod, no, yung kanyang buhay do sa ating Panginoon. Kung kaya nangyari yung mga bagay na hindi inasahan. So dito natin makikita na yung kalasag na ginto na kumbaga ay isa ito sa napakahalagang bagay, no, doon sa Jerusalem, ay pinalitan na lamang po ito ng tanso. So dito po natin makikita na kapag tayo ay lumalayo sa Panginoon o nakagawa tayo ng mga bagay na hindi akma sa paningin ng Panginoon, nawawala po yung mga pagpapala, yung mga bagay na meron tayo, no, nawawala po ang lahat ng ito. At natututunan natin na magtiis sa mga bagay na mas mababa yung value. Nangyayari ang mga bagay nito dahil madalas ay hindi tayo sumusunod sa panuntunan ng Panginoon. Madalas ay hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon yung ating ginagawa. So isang aral ito sa ating buhay na nangyayari ang mga bagay nito dahil nga hindi sinunod ni Rehoboam, no, yung ginawa ni Haring David, no. Sa kabila ng si Solomon, no, yung kanyang ama, ay alam ko, no, ako'y naniniwala na hindi lingid sa kanya kung sino yung kanyang lolo at anong ginawa ng kanyang lolo. So ibig sabihin dito po natin makikita na kapag tayo ay nawalay, no, doon sa presensya ng Panginoon, sa protection ng Panginoon, talagang kahit yung pinakamalapit sa iyo ay talagang gagawa ito ng mga bagay na hindi maganda. So, ang hari po ng Ehipto ay isa sa malapit ito, no, sa Jerusalem, na kung tutusin, isa nga sa napangasawa ni Solomon ay taga-Egypt. So, napakaganda ng relationship. Pero dahil sa hindi naging kaaya-aya yung buhay ni Rehoboam, no, sa Panginoon, nangyari po yung mga bagay nito. So, napaka-importante po yung aral na matutunan natin na bilang tayo mga leader o mga lingkod na pinili ng Panginoon, dapat palagi tayo na nakaagapay, no, dun sa mga alituntunin ng Panginoon. So, purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.